bago po nating pagsalasaluhan ng mga bagay o mga pagkain nating inihanda. Sa mga presentation po nating nakita, iba't ibang mga presentasyon ng iba't ibang mga iglesia, ako po yung maasa ng Diyos po ay nagsalita sa atin. Sapagat po ang ating Panginoon ay nagsasalita sa iba't ibang mga kaparaanan. At ako po yung maasa na sa kabila ito ay Ingles, ay inyo po nakukuha mensahe ng mga awitin, ang mga presentation ng mga bata. Sinariwa po sa atin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang Kapaskuhan. At ang batang ito ay lumaki, siya'y nagministeryo hanggang siya mamatay sa krus para sa bawat isa sa atin. At alam natin, hindi siya nanatili sa libingan. Siya po ay nabuhay na maguli. Amen? At ang nabuhay na maguling ito ay babalik. Siya'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na babalik muli. Kaya ito po dakilang pag-asa ng Kristyanismo, dakilang pag-asa ng bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan at mga magulang, alam po ninyo na ang mga bagay nating ginagawa ay mahalaga. Tayo po nagbabantay, mga batang ibinigay ang kanilang panahon, sipag, lakas sa paghandang ito. Alam ko na one way or the other, ang Diyos po ay nagsalita sa bawat isa sa atin. And beyond the shadow of doubt, ang ating pong Diyos kasama ang mga espiritual na nilalang ay nagdidiwang, nagpupuring kasama natin ngayong gabi. Kaya, ang buong sanglibutan ay ipagdidiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa malapit na mga araw na malapit ng dumating. Gayunpaman bilang mga Kristiyano, kailangan po tayong maging aware na ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo ay walang nakakatiyak kung anong petsa ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoon. Ang Biblia po ay tahimik kung kailan isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Ang bansang Israel ay merong 7 kapistan at bawat kapistan ay nalalaman natin sa liwanag ng kanyang salita kung kailan nagaganap ang bawat kapistan ng bansang Israel. Halimbawa, ang kapistan ng Pentecostes. Ito ay ipinagdidiwang ng bansang Israel pagkatapos po sila lumabas 50 araw pagkatapos po sila lumabas sa bansang Egypto. Noong po ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, pagkatapos po ng 50 araw ay bumaba ang banal na Espiritu Santo. Kaya alam po natin kung kailan ang bawat kapistan ay pinagdidiwang. Gayunpaman, mga kaibigan at mga magulang, silensyo po ang Biblia kung kailang ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Siguro ang tanong ng bawat sa atin, bakit po ganon? Ang dahilan natin nadadama, bakit tahimik ang Biblia sa kapanganakan eksakto ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ayaw ng Diyos na sambahin natin ang araw ng kanyang kapanganakan. Ito po nangyayari ngayon, nagdidiwang sinasamba ang araw, subalit kanilang nakakaligtan ang tunay na isinilang, ang unang Kapaskuhan, walang iba kundi ang Mesyas ng sanglibutan. Tayo po na nakakaalam ng kanyang mga salita, alam natin, mahalaga nating sambahin ng Diyos na ating buong puso at kalakasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Kaya ating pong buksan ng ating mga Biblia, pahintulot po ninyo na kayo aking gutumin ngayong gabi. Ito po ay minsan sa taon natin pong ginaganap ang ating pong Christmas Eve service. Actually po ay hindi po Christmas Eve ngayon. Dispiras ng Paskos, kundi anti-dispiras na sinasabi ng mga matatanda. Ating pong ginaganap na 23 ang ating pong Christmas Eve service para magkaroon po kayo ng panahon sa dispiras ng Kapaskuhan ng buong sangbayan kayo magkakatipong-tipon. Kaya tayo po itong panahon na minsan sa taon at salamat po sa ating mga magulang, kaibigan sa malalayang lugar, sa baryo San Antonio po, napakalayang kanilang lugar. Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong gabi, ang dami po dalangin, kayo po ay mapagpana at napagpana sa ating pagpuput, pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating pong regular nakakasama, ang ating pong mga young people, mga kabataan, at mga kaibigan at mga magulang sa Barrio Camias. Minsan sa buwan sila po yung ating nakakasama dito, kayo po ay pagpalain ng Panginoon.
Ganyan kaparanan ng ating po mga kaibigan, mga kapatid na ating po kasama sa iglesyang ito. At mga kaibigan po natin sa iba't ibang mga iglesia at mga gawain. Kayo po ay pagpalain ng Diyos ngayong gabi. Ating po buksan ng ating mga Biblia sa huling aklat ng kasulatan. Ito po ang Apocalypse, Revelation chapter 14. Kaya ako po ay humingi ng pahumanit sa inyo o aking masasabi na permisyon. Nagutumin ko kayo sapagkat aking pong nadama na kailangan din nating pag-aralan ng kanyang mga salita. Para lalo nating maunawan at magkaroon ng kahulugan ang ating pagkakatipon. Okay? Kaya buksan po natin ang ating kasulatan sa Apocalypse, Kapitulo 14, mga talatang 1 hanggang 3. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na susulat sa kanya-kanyang noo. At narinig ko ang santinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas na maraming tubig at gaya ng ugong na malakas ng kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya na sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nang-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaring matuto ng awit kung hindi ang 144,000 lamang na makatuwid na siyang mga binili mula sa lupa. Kung niyo po mapapansin sinasabi, tumingin ako sa verse 1 at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. Sa gabi ito mga kaibigan, ang mga talata na ating pong binasa ay ginagamit ko bilang point of origin. Ang mga talata ito ay aking pong ginagamit para meron po tayong puntong pasimulan. Nais ko pong inyong mapansin yung salitang Sion. Zion. Ang Sion po sa Biblia, it signify the Lord's warrior remnant. Ito po ay kumakatawan o tinutukoy ang mga nalalabing, natitirang mandirigma ng Panginoon. Kapag binanggit ang salitang Sion, ito po ay grupo ng mga taong natitirang mandirigma ng Panginoon. At alam niyo po mga kaibigan, kanya pong tinatawag ang mga taong ito sa kasalukuyan sa maraming mga iglesia, sa maraming mga gawain. Tinatawag niya ang mga taong ito. Sa pangalawang kabanata po ng Joel, binabanggit dito ang hukbo ng Diyos. God's army. Sinasabi po na, blow the trumpet in Zion. Ihipan ninyo ang pakakak sa Sion. Sinasabi dito, inuutos ng Diyos na ihipan ninyo. Sino ninyo yan? Ang mga hukbong ito. Zion. Ang pakakak sa Sion. Ang hukbo ng Panginoon na ito ay tatayo laban sa bayan ng Diyos. Alam po ninyo mga kaibigan, marami po mga talata sa kasulatan na ating masusumpungan patungkol po sa mga bagay na ito. Halimbawa po sa Isaiah 33, talatang 14 at 15. Ating pong buksan natin mga Biblia dyan. For a while, Isaiah chapter 33, please, verses 14 and 15. Ang mga makasalanan sa Sion ay tatakot, nanginginig ang mga masasama. Sino sa atin ang tatahan sa mamumugnaw na apoy? Sino sa atin ang tatahan na walang hanggang lingas? Verse 15, siyang lumalakad ng matuwid, mahamak ng pakinabang sa mga kapighatian, na inuurong ang kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol, na nagtatakip ng kanyang mga tinga ng pandinig ng tungkol sa dugo at ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan.
ang mga makasalanan sa Sion na sinasabi po dito. Kaya dito po ating mapapansin ang dahilan bakit po ang Joel chapter 2, speaking of the army of the Lord. Yung pong Joel chapter 2 ay binabanggit ang hukbo ng Panginoon na ito, na tatayo laban sa iglesia ng Diyos. Sila'y tatayo sa maraming harapan na maraming mga Kristiyano na nag-a-attend ngayon sa maraming mga iglesia. It says na sinasabi ang hukbong ito ang kanilang gagawin, kanilang iipan ang pakakak ng Diyos laban sa laban sa Sion. The sinners in Zion are afraid na sinasabi po ng ating binasa. Ang Sion, ang mga makasalanan sa Sion, ang mga makasalanan sa iglesia ay matatakot kapag ang pakakak ng Diyos nito sa pamagitan ng kanilang mga banal na ito, ng hukbong ito ng Diyos, ay kanilang hipan ang kanilang mga pakakak. Jude chapter 1, verses 14 and 15. Kung ating pong babasahin na mabuti ang mga talatang ito, ating pong makikita ang hukbo na ating binanggit. Kaya buksan po natin ating mga Biblia sa dakong ito na sinasabi, ang mga ito naman ang hinuluan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan, na nagsabi, narito dumating ang Panginoon, nakasama ang kanyang mga laksang-laksang banat. Ito po binanggit kanina habang ipinakikilala kung sino ang ating Panginoong Kristo. Na sinasabi po na ang Panginoon ay darating, kasama niya ang kanyang mga laksang-laksang banat, 10,000 of His angels. Ano po kanilang gagawin? Upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Kaya ito pong gagawin ng mga hukbong ito na ating makikita na binanggit dito, the Lord is coming, 10,000 of His saints. Kaya ito pong malapit na maganap. At ano pong kanilang gagawin? They are to execute judgment upon the people. Kanino po sila magsasagawa ng paghukom? Hindi po sa sanglibutan, kundi sa iglesia whose heart is not right. Na kanilang puso ay hindi matuwid. Kaya sinasabi sa 1 Peter chapter 4, judgment must begin at the house of God. Ang paghahatol, ang paghukom ay magpapasimula sa kalagitnaan ng bawat sa atin, sa loob ng iglesia. Kaya sinasabi po, at hindi makikita sa Exodus chapter 33, sa kabanatang yan, noon po magkaroon ng kasalanan sa kampamento. Noon po bumaba si Moises, kung kanyo kung naalala yung lupang tipan, si Moises at si Josue sa bundok na banal, nung ipagkaloob ng Diyos ang kasulatan sa kanila, ano po naabutan ni Moses at ni Josue? Na ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ano po sinabi ni Moses pagbaba niya? Who is on the Lord's side? Sino nasa panig ng Panginoon? At ang ginawa po ng tribo ng Levi, sila po ang lumabas. At sinabi ni Moses sa tribo ng Levi, come out, put your sword on, slay every man his brother. Itaas ninyo ang inyong tabak at inyong patayin sa tabak ang inyong mga kapatid. Etong gagawin ng Diyos ngayon. Hindi po tabak na literal ang gagawin ng hukbong ito ng Panginoon, kundi ang mga salita ng Diyos na buhay. Natatabakin ang bawat puso at iiwain ang mga hindi karapat-dapat sa mga puso ng miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Isaiah 61 na sinasabi, nang binabasa ito ng ating Panginoon sa sinagoga, he uses the expression, the day of vengeance of our Lord. Ginamit niya ang ganitong mga ekspresyon, ang araw ng pagiganti ng ating Diyos. Kaya sinasabi po sa Romans 16:20, my God shall crush Satan under your feet shortly. Ang ating Diyos, ang kanyang yuyurakan si Satanas sa inyong mga paa. Sa inyong mga paa ay yuyurakan ng Diyos si Satanas.
Kaya meron tayong mga makademonyo, mga ugalit, mga asal. At sa pamagitan po ng hukbong ito, kanilang hihipan. Okay? Ang pakakak ng Diyos ng paghahatol hanggang madalisay ang iglesyang ito. Ngayon po ating isipin, sandali ang unang Kapaskuhan. Meron pong relasyon ito sa mga bagay na ating binanggit. Listen. Ating pong sandaling isipin ang unang Kapaskuhan, the first Christmas. Ang Panginoon ay sinilang sa isang sapsaban. He was born in a manger, alam po natin yan. At pagkatapos sa itaas, sa kalangitan, meron pong lumitaw. Noong pong sila sa sapsaban ng Panginoon, ano pong lumitaw sa itaas? What appeared overhead? Ano pong lumitaw? Ano ang lumitaw? What appeared overhead? The stars. Sinabi ng iba. And there comes a voice. Meron nagdinig na tinig. Saan ito nagmula? Ano itong sinabi? Ang tinig na nadinig. Ano ang lumitaw sa impapawid? Sa kalangitan, ano po? The angels. Hindi ba? The host. Ang hukbo. Sa isip po natin na mga anghel ay umaawit ng silent night. Nandiyan ba kayo? Silent night was not written until 100 years later. Ang silent night po na inaawit na ngayon ng kakarolay, hindi po ito naisulat at naiawit isang daang taon pa bago isilang ang ating Panginoong Kristo. Silent night is a German hymn. Hindi po ang mga anghel na umawit ng mga awitin. It is not a choir. Hindi po mga choir ang umawit. What appeared overhead when the Lord was born, ang lumitaw po sa kalangitan nung isilang ang ating Panginoong Kristo was an army. Ito po ay isang hukbo. The host. Sa King James po ang salitang host ay ginamit for force. Ginamit para sa isang pwersa o hukbo. Ang dahilan, bakit lumitaw po ang hukbo ng Panginoon at kanilang sinabi, hindi po sila umawit. Kanila pong sinabi, peace on earth, goodwill towards men. Etong sinabi ng mga anghel nito, this host, luwalhati sa Diyos sa katastaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang dahilan, bakit lumitaw ang hukbo ng mga anghel nito? Listen, sila'y lumitaw at ipinahayag ang ganitong mga kapahayagan. Ang dahilan ay ang persona na isinilang sa sabsaban ay ang kanilang commander-in-chief. Ang sinilang ay walang iba kundi ang kanilang commander-in-chief. Sa ating bansa, ang ating commander-in-chief ay ang presidente. Dito, nagpahayag, nagsalita ang hukbo ng mga anghel nito sapagkat ang isinilang sa sabsaban ay walang iba kundi ang commander-in-chief nila. At ang mga hukbong ito ay dumating para makita ang kanilang commander at ipahayag ang asal at laman ng puso ng Diyos sa tao. Sa kabila ng lahat ng kasalanan na nagaganap po sa panahon na yon, ipinahayag ang asal ng Diyos sa tao. Ang Roman Empire sa panahon na yun ay puno ng kasalanan katulad sa ating kapanahunan. Wicked men are deceiving and being deceived. Ang masamang mga tao ay nagloloko at meron naman naloloko. Wicked men are playing politics. Ang masamang tao siya pinaglalaro ng politiko. The wealthy are robbing the poor. Ang mayaman ninanakaw ang mga masasama o mga dukha. Men were striving for power. Ang mga tao po nagpupunyagi na matamo ang kapangyarihan. Inaniyayapakan ibang mga tao, matamo lamang ang kapangyarihan. Katulad eksakto na nangyayari sa kasalukuyan. At nandito ang hukbo ng kapangyarihan. Ang kanilang isinisigaw, ibinibigay ang utos ng Ama. At kanilang sinasabi, nandito sa sanggol na ito, kanilang ipinapayag sa inyo sa mga tao ang mabuting kalooban ng Diyos. Heaven has a good will towards man. Ang kalangitan meron mabuting kalooban sa tao.
And so, this is a season of goodwill. Ang ating kapanahonan nito po ang panahon ng mabuting pagbibigay ng mabuting kalooban. Subat ito ay isang mabuting kalooban na nakabase sa katotohanan na ang Commander-in-Chief ay sinilang. Ngayon po, meron pong dalawang aspekto si Jesus. Meron dalawang aspekto si Jesus. Meron siyang dalawang sombrerong suot. He plays two great role. Meron siyang dalawang dakilang bahaging dapat o ginagampanan. Ang sa dito ay tagapagligtas, a Savior. Ang sa dito ay Lord, Panginoon. Ang sa dito ay Savior. Ang sa ay Panginoon. They are very different. Ang dalawang ito na ginagampanan ng Panginoon ay may malaking pagkakaiba. The Savior's part, yung pong tagapagligtas na bahagi ng Panginoon, ay para sa ating kapakanan. Yun naman Panginoon, bahagi ng Panginoon ay para sa kapakanan ng Diyos. Siguro halos sa buong Pilipinas, nakikilala si Jesus at naipangaral na mabuti bilang tagapagligtas. Subalit, hindi siya gaano naipangaral na mabuti bilang Panginoon, bilang as Lord. Sa last chapter po ng Romans, chapter 14 verse 9, it says, Jesus died, was raised again, that He might be Lord both of the dead and the living. Ito po sinasabi ng Romans, ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, sabi ng Romans, hindi lang para tayo ligtas mula sa ating kasalanan, subalit para siya'y maging Panginoon. Para siya'y maging Panginoon sa lahat ng tao. Now we give assent to this. Tayo po'y pumapayag dito. Tayo po'y sumasangayon dito. We say, yes, yes, siya'y Panginoon. Ito nga aming gusto. Ito nga aming pinaniniwalaan na si Jesus ay Panginoon. Subalit ito pong aspektong ito na pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo ay naging generalized. Nandiyan ba kayo? Ang pagiging Panginoon ng ating Panginoon ay naging laganap na o karaniwan. Ito lamang. Parang katulad po sa ibang mga tao. Ang ideya na si Jesus ay tagapagligtas ay naging pong general. Naging karaniwan lamang na alam ng mga tao. Tama, sabi nila. Siya'y tagapagligtas. Ito sabi ng halos. Sa TV yung makikita na sinasabi, ang tagapagligtas ay sinilang. Ito po'y mahalaga. Sabi nila siya'y tagapagligtas, subalit it has never become my Savior. Hindi ito naging aking tagapagligtas. Siya'y tagapagligtas pero hindi siya naging aking tagapagligtas. Ito po'y mahalaga para sa ating lahat. Na si Jesus ay hindi lang isang klaseng tagapagligtas at manunubos na ating nadidinig sa panahon ng Kapaskuhan, dapat siya maging ating personal na tagapagligtas. Our personal Redeemer. Nandiyan po kayo? Ang pangkalahatan po na aspekto na tagapagligtas na alam natin siya, wala itong mabuting magagawa sa atin. Hanggang ito'y maging personal. Maging personal, matatawag mo siyang aking tagapagligtas, aking manunubos. Alam po ninyo mga kaibigan at mga magulang, dapat maging totoo din ito sa atin na si Jesus ay bilang Panginoon. Hindi lang siya tagapagligtas natin, dapat maging totoo din na siya ay maging Panginoon ng ating mga buhay. We can say He is Lord. Pwede natin sabihin na siya ay Panginoon. We can say Jesus is Lord of all. Pwede natin ipahayag ito ng ating mga labi na siya ay Panginoon ng lahat. At siya naman ay Panginoon. We can say that.
Pwede natin sabihin na sa pamagitan ng kanyang pangalan, bawat tuhod ay dapat lumuhod, lahat ng mga bagay sa langit at lahat ng mga bagay dito sa lupa. But there is a time when we make it personal. Kailangan meron panahon sa ating buhay na gagawin natin personal. At sa puntong ito, where we draw the line. Nandiyan ba kayo? Lalo na po sa ating kapanahunan. Ang kaisipan na kunin ang ating buhay, listen, ang kaisipan po na kunin ang ating buhay, na may maraming mga pangako naghihintay sa inyo, maraming oportunidad na para kumita ng salapi, ma-develop ang ating mga talents for investing, para lalong mapausay ang ating sitwasyon sa ating mga trabaho. So many opportunities, so many things to do. Maraming mga bagay na dapat gawin, nakayakap ang ating kalayaan. Kayakap ang freedom na ito. Kaya, hindi tayo nakatali katulad ng mga tao sa nakaraan na panahon. Hindi tayo nakatali. Our liberty is purchased with a great price. Kung inyo pong babasahin mga buhay ng mga hari sa nakaraan po, mga panahon, lalo po sa bansang Inglaterra, makikita mo ang kondisyon ng mga tao, paano sila nabubuhay bago ang kapangyarihan po ng mga hari ay nakaroon ng limitasyon. Nakakagulat po kung inyo pong babasahin kung paano nabubuhay ang mga tao noon. Napakaraming mga karapatan na ating pong ini-enjoy, na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Our nation is built on the concept of rights. Ang ating bansa ay itinayo sa konsepto ng karapatan, ito yung aking karapatan. Subalit sa panahon po inyo na ating binabanggit, wala silang ganitong karapatan. People live. Now we have all these rights. Ngayon, taglay natin lahat ng karapatan ito. Sa mga araw na iyon na aking binabanggit, siguro po sa panahon ni King John ng Inglaterra, maybe it is easy to accept Jesus as Lord. Siguro po sa panahon ng mga hari ito, madaling tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Dahil po ang mga tao ay sanay sa Panginoon. Ang mga sirs po called everybody lords. Tinatawag ang lahat ay Panginoon. Ang mga knights, yung po merong ating nakikita. Alam niyo po yung mga knights? Yung pong, saan natin makikita yon? Yung may bakal, yung mga mandirigma noong unang panahon. Tinatawag silang Panginoon. Ang mga nobles, all were lords, the nobility. Ang mga mayaman, tinatawag na Panginoon. Kaya simpleng bagay na tanggapin ng Diyos bilang Panginoon sa panahon na yun. Subalit, pumunta ka sa isang bansa na ang lahat ng bagay ay mayroong personal na kalayaan. At sasabihin mo sa mga grupo ng mga taong ito, hayaan mo si Kristo na matay at muling nabuhay, maging kanya kang bond slave for life. Sabihin mo ito sa mga malalayang mga tao, na hayaan mo si Kristo na matay sa iyo at maging kanyang bond slave for life. Maging alipin kanya habang buhay. Siguro sasabihin ng iba, lalo na mga Kristiyano, sandali lang, wait! Savior, si Jesus, yes, tagapagligtas. Si Jesus, yes, tatanggapin ko siya. That benefits me. Pakinabang ito sa akin eh. Lord, Panginoon, si Jesus, magandang pakinggan. Hindi ba? Magandang nadidinig. Subalit, ibig bang sabihin nito, siya'y aking boss? Siya'y aking boss? Meron pong isang sinabing Kristiyanong guro na meron po siya nagtuturo sa television, sa tape. Kanya pong sinabi, just because Jesus is Lord, doesn't He is your boss? Dahil si Jesus ay Panginoon, ibig ba sabihin siya ay yung boss? Ito ang kanyang tanong. Alam po ninyo, ang tawag po dito ay word game. Ninalaroan kong mga salita. Alam natin, Jesus is Lord and is boss. Hindi ba?
Si Jesus ay Panginoon at siya ay ating boss. He is King, but more than that, He is the King of the universe. Siya'y hari, pero higit pa doon, siya'y hari ng buong sansinakop. And He wants to be our King. Sa gabi ito, nais niya maging hari natin siya. At dito po tayo nakakaroon ng problema sa bagay dito. Nakakaroon ng problema, mga kabataan, mga matatanda tayong lahat. Nais niya maging hari. Maging boss natin. Kaya dito umatras sa maraming mga tao. Dito tayo nakakaroon ng problema dahil meron po tayong mga option. Meron tayong pagpipilian. Yung sinasabi, I'll go to this church if I want to. I'll go to other church if I want to. Pupunta ako sa iglesia ito kung gusto ko. Pupunta ako sa iglesia ito kung gusto ko. Pumunta ako dito, yan, kung gusto ko. I'll stay home and watch TV if I want to. Ako ay, dyan na lang sa bahay, manood ng TV kung gusto ko. I'll go to the beach if I want. Pupunta ako dito, pupunta ako doon, wala makakasunungat sa akin dahil ako ay malaya. Diba? Well, if you are, kung ganito yung asal, kung ikaw ganito, you're not part of the kingdom of God. Hindi ka bahagi ng kaharian ng Diyos. Because it is not enough to accept Jesus as Savior. Hindi po sapat na tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas to be rightly related to Him. Hindi sapat para po natanggapin mo si Kristo tagapagligtas para magkaroon ka ng tamang relasyon sa kay Jesus. You have to accept Him as Lord. Kailangan natin tanggapin siya na Panginoon. Panginoon. Tanggapin siya bilang tagapagligtas. Ito po ay mahalaga din. Alam natin, hindi tayo pwedeng sumabit sa kaligtasan. Hindi ba? Hindi ka pwedeng i-glide mo ang sarili. I-slide mo yung sarili at ikaw rin ay ligtas na. No! You cannot do that in salvation. Meron dapat dumating na oras, listen. Meron dapat dumating na oras sa iyong buhay na sabihin mong malakas, Jesus, I accept you as an atonement for my sins. Jesus, tinatanggap kita bilang kabayaran ng aking kasalanan. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas. I'm not able to save myself. Hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Sinubo ko. But there's wickedness in me, Panginoon. Meron pong kasamaan sa aking loob. And I need your help. I cannot save myself. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong ang kaligtasan mula sa masamang ugali ito, maipakto mga ugali ito na nasa akin. Hinilit kong alis yung mga bagay ito, pero hindi kong kaya. Kailangan ko ang iyong tulong. I cannot save myself. There must come a time. Kailangan dumating ka sa ganitong panahon na sabihin natin kay Jesus, no uncertain terms sa mga bagay ito. Walang pasubali sa kanya sabihin natin. It is not enough to be raised in a Christian home. It is not enough that your father and mother loves the Lord. That will not do it. Hindi po sapat na kayo ay lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Hindi po sapat na yung mga magulang, ama at ina mo ay minamahal ang Panginoon. Hindi po obra yun. There must come a time. Dapat magkaroon ng panahon at dumating ka sa panahon na ito when you come before God Almighty and you say, I am a sinner and a sinful person. Dapat natin may pahayag ito sa Kanya. Na ako'y makasalanan. The Bible says, sinasabi po ng Biblia, the soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwa nakakasala, siya'y mamamatay. At ayaw kong mamatay. Gusto kong mabuhay. At alam ko, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. I come to you, Father, in the name of Jesus the Lord. Lumalapit ako sa iyo, Diyos Ama, sa pangalan ni Kristo na aking Panginoon. And I ask you to forgive my sins. Inihiling ko, Panginoon, na patawarin mo ko sa aking makasalanan. At sino mang tao, any human being does that, nagagawa nito, God will forgive. Patatawarin siya ng Diyos no matter what He has done.
Ano po ang kanyang ginawa? God is adequate. Ang Diyos po ay sapat ang kanyang kapangyarihan. God will forgive us. So, remember, you cannot glide into it. Ang kaligtasan natin ngayon na ating tinatamasa, hindi ka basta na sumabi dyan, nakisama dyan, is looking for you, my friend. Ikaw ay kanya tinitignan as an individual, separate from your mother and father. Iwalay sa iyong ama at ina. Kaya sabihin natin, say, God, I am a sinner. Panginoon, ako isang makasalanan. My father and mother are Christian. Ang aking mga ama, ang aking ama at ina ay mga Kristiyano, but I am a sinner. Ako isang makasalanan, and I never really known you. Hindi kita tunay na nakikilala. I've known you through my parents. Nakilala kita sa pamagitan ng aking mga magulang, but I never known you for myself. Hindi kita nakikilala sa aking sarili. Kung ikaw ay nandito sa gabi nito, natutuwa ito sa inyo, ikaw ay lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Subat ang marami sa atin hindi. Gayong kailangan natin malaman ng mga bagay nito. Maging ikaw ay 4 na taon o 40 taon, wala pong pagkakaiba. Kung gusto mo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, be rightly related to God, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, there must come a time in your life when you get by yourself with God. Magkaroon ka ng panahon ng ganito, na kayo ay kailangan hanapin mong personal ang Diyos. But you must come as a sinner. Kailangan ka lumapit bilang isang makasalanan. And you must accept the blood atonement for your sins in a very personal, clear, and defined way. Kailangan mo tanggapin at maunawan at tanggapin ang dugo ni Kristo ang siyang tumubos sa iyong mga kasalanan sa isang personal, maliwanag na kaparaanan. So if you have never done that, maybe tonight it is the time that you realize na yung napagtatungang gabi, nakala mo ikaw ay lumaki sa isang Kristiyanong tahanan, ikaw ay tumatik ng isang Kristiyano, hindi po. Not until you come to God. Hanggang ikaw hindi lumapit sa Diyos. Okay? So, dapat maging totoo din ito patungkol kay Jesus bilang Panginoon. Maging totoo din ito bilang Panginoon. Hindi ka pwedeng i-glide ang iyong sarili, sumabi dito sa isip natin, mas mabuti ang ating nagawa sa taong ito kaysa sa nakaraan na taon. Okay, mas mabuti ang aking nagawa ngayon kaysa nakaraan na taon. Kung magmumura ako noon, dahil ko pa ang isang preso sa bilangguan, sabi mo, ngayon ang akin na lang sinasabi ay, ano kaya? Damn! Loko! MURIT na lang, pamisan-misan. Nandiyan ba kayo? There must come a time when you get down before Jesus and you say, dapat dumating ang oras na ito at sabihin natin kay Jesus, Lord, I'm turning over my life to you without strings. No deals. Lord, aking ibinibigay ang aking buhay sa iyo. Ibinibigay ko, I'm turning it over to you. Wala pong taling nakasabit. Wala pong deal. Ano pong ibig sabihin? Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon bilang Panginoon niya, Panginoon natin siya, wala pong nakasabit, walang taling, kaduktong. Kasi mo, meron ka binigay, gusto mo meron ka duktong, meron ka palit. Kaya no deal. No deal, Panginoon. Nandiyan ba kayo? Kung gagawin mo ito, paglilirap kita. Ito sila sabi ng iba, kung gagawin mo ito, Panginoon, paglilirap kita. Ito ay isang insulto kay Jesus, who died and rose again that He might be Lord over the dead and living for us. Insulto sa Kanya, nais na maging Panginoon. To come, lumapit sa Kanya at makipag-deal ka sa Kanya, that is an insult. We deal with Him and say, if you do this, I'll do that. Kung ginawa mo ito, gagawin ko ito. It is an insult to His majesty. It is an insult to His love. Insulto sa Kanya kadakilan, insulto sa Kanya pag-ibig. Subat itong lagi natin nadidinig sa maraming mga Kristiyano. We have become a spoiled generation.
Sa isip natin may utang ang Diyos sa atin. Ang malaking problema natin ay ang ating kapalaluan, pride. Revival is hindered because of our pride. Ngayon po kapag ating napagtanto ang bagay nito, we need to do something, hindi ba? Kailangan tayo merong gawin. And there ought to be a time today that magkaroon tayo ng panahon sa oras na ito. Alam po ninyo mga kaibigan, what a better birthday present could you give the King? What a better birthday present could you give the King? Ano po itong mabuting kaloob na ating pwede ibigay sa aring ito sa kanyang kapanganakan? Iniisip natin mamaya, gaya ni Gia, Dad, anong bibigay mo sa akin? Iniisip natin anong bibigay natin sa iba? What could, mga kaibigan ko na pwedeng ibigay natin better birthday present could you give to the King? Ngayon siyang ipinagdidiwag natin ngayon. Naisip ba natin anong maganda at mabuting kaloob na pwede natin ibigay sa Kanya? Ano po kaya? Then come before Him and say, etong ating gawin, lumapit tayo sa Kanya, sabihin natin, Lord, I have been self-centered. Ako po ay naging makasarili. Sentro lahat sa sarili ko. Hindi kikilos sa sanglibutan kung hindi sa sarili ko. Akala ko obligado ka kung gagawin ko ang bagay nito. Mali nga aking akala. Hawak po ng Diyos ng lahat ng mga barahe. Hawak po ng Diyos ng lahat ng mga barahe. It's only His love and patience. Tangi lang po sa katiyagan at pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo po nakarating hanggang dito sa ating kalagayan. Kaya, nais niya ang bawsa sa atin ay dumating na tayo po ay magsisi. Kaya hindi tayo lalapit sa Diyos, wala tayo pong anuman may bagay maihandog sa Kanya. Wala kung tayo lalapit sa Diyos, walang anumang bagay na pwede maihandog natin sa Kanya. That's the first thing we must understand sa ating paglapit sa Kanya. Wala tayong maihandog sa Kanya. Dapat natin maunawaan ang bagay na ito. We have nothing to offer. Wala tayong maihandog. We don't hold any cards. Hawak niya lahat ng barahe. Wala tayong anong hawak na barahe. Sa kanya lahat ng barahe. We have nothing. We have to come in humility. Kailangan tayong lumapit sa kanya sa buong kapakumbabaan. Everything we have, lahat po nasa atin, the very breath of our lungs, ang pinakahangin po sa ating mga baga, is a gift of God. Yan ay kaloob ng Diyos. He gave everything to us because of His love. Ibinigay niyang lahat ito sa atin dahil tayo minamahal niya, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang personal na kapakumbabaan, at dahil sa kanyang kahabagan, that we are not destroyed. Kaya hindi tayo napapahama ngayon dahil sa mga bagay nito na nasa kanya. Kaya kung meron kang utak na lalabisan yung mga ulo, any perspective in life worth anything, at kung meron kang pakialam sa hinaharap, we will not let another day go by without falling our face before God of heaven. Kailangan po kung talagang may utak pa tayo na dito sa ating mga utak. Hindi natin palalampasin ang bawat araw na tayo po ay ating mukha, ay dadapan natin diyan sa saig at sabihin natin sa Panginoon mga bagay nito. Nandiyan ba kayo? Jesus, you died and rose again that you might be Lord of the dead and living. Sabihin natin po sa Kanya. Ikaw ay namatay at muling nabuhay para ikaw ay maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Ako po ay naging makasariling anak. Meron akong maling asal sa Diyos. Ako'y lumalapit sa iyo sa araw na ito. No deals. Okay? Lumalapit ako sa iyo. No deals. Just throw myself at your feet. Just itinatapon ko ang aking sarili sa iyong paanan. At iniingi ko ang iyong kapatawaran sa akin kung nakaram na pagiging self-centeredness and self-loving behavior na ito. I'm going to, from this time forth, you're going to be Lord of my life. Kasi mula sa sandaling ito, ikaw na
ang aking maging Panginoon ng aking buhay, aking personal na Panginoon. And whatever you say, I would do. At ano mang yung sabihin, O Diyos, ay aking gagawin. I will accept you. I will accept my joy, my sorrows. Tatanggapin ko ang aking mga kagalakan. Aking tatanggapin ang aking mga kalungkutan the best I can sa mabuting aking makakaya. The best possible attitude that I can. When I make mistakes, I'll get up again. Kung ako nagkamali ako, tatayo ako muli at tanggapin ang kapatawaran, but will not be mistakes continually repeated. So bakit hindi mga pagkakamali na paulit-ulit kong ginagawa? Sa bawat pagkakamali ko, tatayo ko, it will be growth. Ito ay paglago. Ito ay sa paglakad ng pakikipagbaka. Sana po ang mga bagay na aking binabanggit, ako magtatapos na, ay natatanim sa inyong mga puso. Listen, we are talking here about eternal life. Ang ating po pinag-usapan dito ay buhay na walang hanggan. We're talking about where you're going when you die. Pinag-usapan po natin dito ka po ay kung saan po kayo pupunta kapag kayo ay mamamatay. To be forever and ever in a state, your state with God, kasamang Diyos. Kapag inyong nadadama, meron pong umihila ngayon sa inyo, mga kabataan, mga magulang. Meron umihila sa inyong puso. At meron sinasabi ng inyong puso, dapat aking ginagawa ang bagay na yan. Dapat kung idinadalangin ang mga dalangin na yan. Then, get up and move. Tumayo ka, kaibigan. Alam po ninyo, yung nagpupunyagi, yung pong babae, hindi po naalala, yung dumudugo. Siya na nagpunyagi na malampasan ng mga multitudes, ang maraming mga tao. Hindi po si Jesus, siya ang gumaling. Siya ang gumaling. Kung talagang gusto natin, ang bagay nito nating pinag-aaralan, alam po ninyo mga kaibigan, we have to get up. Amen? Hindi mahalaga kung ano sasabihin po ng mga tao. Get up, throw yourself at God's feet, and say, Lord, my heart to you is not appropriate. Ang aking puso sa iyo, O Diyos, ay hindi tama. But I want you to be both Savior and Lord. Pero sa gabing ito, O Diyos, Panginoon, nais ko maging Panginoon ka at tagapagligtas ng aking buhay. Amen? Kung nasa ito sa inyong puso, sana itong ating sabihin sa Kanya. Kaya sa January 1st po, Sunday, makakaroon po tayo ng service. Hindi po sa Sunday Kapaskuhan. Ating pong itutuloy ang mensahe nito. Ating pong titignan bakit si Jesus ay dumating sa sanglibutan 2,000 years ago. He was born in a manger. Ito po ay pinagdidibang natin sa panahon ito ng taon. Now the question is, why was he born for? Why did he die? Bakit po siya isinilang? Bakit siya namatay? What did he hope to accomplish? Ano ang kanyang inaasahan na matupad niya o magawa niya? Why did the commander-in-chief come? Bakit ang commander-in-chief na ito dumating? What is the purpose in coming? Ano ang kanyang panukala sa kanyang pagdating? Ito po ang ating pag-uusapan sa susunod na linggo. Subalit sa panahon ito, mga kaibigan at mga magulang, pagsasaluhan po na natin ang ating biyayang ito, subalit, ano kaya ang sinabi ng ating Panginoon sa inyo? Ngayon, ating naunawa na ano tunay na ibig sabihin ng tagapagligtas at Panginoon. Naging maliwanag ba, mga kaibigan? Naging maliwanag ba? Aking pong dalangin magkaroon ng paghikayat sa inyong puso. Gusto ko yun. And I will follow you, Lord. No bills, no strings, at walang pasabalik. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po tumahimik. Ating pong sisati ng ating mga puso. Sariwain po natin ang ating mga nadinig.
Huwag po natin palampasin ang Kapaskuhan nito, ang pagbukas ng bagong taon, na wala pong nangyari sa inyong spirito na buhay. Lagi po natin pinag-usapan sa iglesyang ito, dapat ang bawat pag-aaten natin sa gawain ay maging quantum leap in the kingdom of God. Malaking hakbang tungo sa paglago natin sa karya ng Diyos. Bago mo magaganap ang mga bagay na yan, mga kaibigan at mga magulang, kailangan maging maliwanag sa atin kung ano ang pagiging tagapagligtas ng ating Mesiyas. Ano ang kanyang pagiging Panginoon sa inyong mga buhay. Ang aking pong dalangin ngayong gabi, sana naging maliwanag ang bagay nito. Nais niya, masabi ninyo, aking tagapagligtas, aking tunay na Panginoon. Kung hindi pa natin nagawa ito, mga kaibigan, ito po ang gabi. Ito ang pinakamabuting kaloob na pwede natin ibigay sa nagdidiwang ng kanyang kapanganakan sa panahon ito. Bago natin isipin ang ibang mga kaloob, sana isipin natin ang pinakadakilang kaloob na pwede natin ibigay sa sanggol na ito, ang tagapagligtas na ito, ang Panginoon Diyos. Nais niya magpasok sa iyong puso, manahan, hindi lang manahan. He wants to control your life. He wants to be king over your life. Nais niya maging hari sa iyong buhay, maging Panginoon. Pwede na ba natin ipakalob sa Kanya ngayon ang ating mga buhay? Ang ating mga sarili? Ang ating buong pagkatao sa Kanya? We have played in our Christian life. Tayo po naglaro nga sa nakaraan sa ating buhay Kristiyano. Ginawa ng ating nice, naging self-centered tayo, mga self-loving behavior. Minsan po nakakalungkot. Marami tayong panahon sa harapan ng salamin kesa salita ng Diyos. Kesa sa Kanya sa panalangin, sa pakikipag-ugnayan, sa pagdalo ng Kanyang gawain. Marami tayong panahon para sa ating sarili. Alam natin mga bagay, kagandahan, ang mga material ng mga bagay, lahat ng ito natin nakikita ay lilipas. Habang po tayo ay tumatagal sa sanglibutan ito, inyong nakikita. Lahat ng mga bagay na sa ilalim ng araw ay pawang walang kabuluhan. Pawang mga bagay lamang nahuhubog tayo sa wangis ni Kristo at nakikipag-isa sa Kanya, napupuno ng Kanyang buhay na muling bumuhay sa Kanya. Ito lang mananatili na walang hanggan. Panginoon, Panginoon, dalangin ko po bilang lingkod mo ngayong gabi. Nandito sa aking harapan ng aking mga kaibigan, mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga kapwa magagawa bilang sa iglesia. Alam mo mga prioridad ng bawat sa amin. Alam mo paano kalalim ang aming pag-ibig sa aming mga sarili at mga sariling kaparaanan. Lord, wasagin mo ito mga bagay nito. Ang aming kapalaluan nito mahadlang bahay, hindi kami mapuspos ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabanalan, at ng iyong kabutihan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ayaw po namin manatili sa ganitong kalagayan ng aming mga buhay. We want more of Thee. We want more of Jesus. We want more of His life. We want more of Him. Nothing more, Lord. Kahabagan mo kami ngayong gabi, O Diyos. Kahabagan mo po kami. We don't want to be the same again. Each day we want to be transformed from glory to glory. We don't want to play hypocrite, Lord. Help us to remove our mask. Tulungan mo kami na alisin ang aming mga maskara. Nandito, Panginoon, ang mga puso. Kami po'y nagpupunyagi. Kami nagpapatuloy, we're pressing toward the mark of the high calling, Lord. Lord, kami po'y nagpupunyagi, Panginoon. We aspire to attain this. Kahabagan mo kami, Panginoon, bilang iglesia. Kahabagan mo kami bilang individual.
We want more of you. Alam mo nga makahinan. Change us, Lord. Change us. Show to us. Lord, mga bagay na dapat namin baguhin so that we can change. Oh, you are our Savior. You are our Lord. Lord, my Savior. Hipuin mo ang bawat isa ngayong gabi, O Diyos. Hipuin mo sila. Kayo po na hindi ba tumanggap kay Jesus na inyong tagapagligtas ito pong gabi. Kayo na hindi ba tumanggap kay Jesus na inyong Panginoon ito po ang gabi. Na siya maging hari, kayo maging bond slave niya habang buhay. Huwag po kayong matras sa kanyang panawagan nito na maging alipin niya, na siya maghari sa inyong buhay. Eh, hindi niyo po pagsisisihan ang bagay na yan. You will not regret it. That is the perfect life. Magpasok ka sa mga puso ng iyong mga anak bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Be real to them, Lord. Tinatanggap ka nila bilang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng iyong dugo. This is, Lord, our birthday present to you, our life, our whole being. No deals, no strings. Gagawin mo to, gagawin mo, hindi namin sasabihin to sa iyo, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Masusunod ang iyong ninanais sa aming mga buhay. Ginawa maliwanag ang kalooban, aming gagawin ang kalooban na walang pasubay. Dahil mahal ka namin, O Diyos. Thank you, Father. Let us worship Him, please. Let's all stand. Pastor Ariel.